Magandang araw po sa inyong lahat ha. Nako, kamusta po kayo? Pero pag-usapan po natin ngayon. Alam nyo, hindi ko na sana pupunahin itong si Erich the American, the law bender. Nung sinabi niya na ang duwag-duwag daw ni Alan Peter Cayetano kapag daw sila ay nag-hearing at pinagpatuloy ang hearing, talagang kukwelyuhan niya at ipapaaresto niya. Hindi ko na sana siya papansinin kasi mas mabuti na nga nang malaman ng taong bayan kung ano talagang pagkatao niyang Erich the American the law bender. Unang-una, huwag niyo pong kakalimutan ha, bago niyo yan hinalal bilang senador, napilitan niya magbitiw bilang kalihim ng Department of Social Works and Development kasi nga dun sa kanyang issue ng citizenship. Hindi po pwedeng maging miyembro ng gabinete ang isang dayuhan. Siya ay napatunayan na siya ay naging dayuhan Amerikano dahil siya nga ay sumapi pa nga sa hukbong sandatahan ng Amerika. At kung hindi ako nagkakamali, yung kongresista na si Congressman ng Caloocan ang siyang nagbungkal ng kanyang pagkatao na siya ay isang foreigner. So, nakapagtataka nga kung siya ay napaalis bilang isang kalihim, bakit naman siya hinayaang manalo bilang senador, ganun pa rin ang issue sa kanya. Ikaw ba ay Pilipino? Hanggang ngayon, hindi natin maintindihan kung siya nga ay Pilipino kasi nga po, ang ginawa niya, pineki niya ang mga dokumento niya. Siya ay gumamit ng pangalang Erich. So bukod pa sa ngayon, mukhang siya ay may hawak na pasaporteng Amerikano, ang issue pa yung kanyang pagkatao. Dahil siya ay nameki pa ng kanyang identity para nga siya ay maging Amerikano at manatili sa Amerika. So sinasabi ko naman na yung kanyang mga salita na pahuhuli niya, kukwelyuhan niya si Alan Peter Cayetano, at least nakikita ng tao na minsan ng kriminal na nameki ng dokumento para siya ay maging Amerikano, palagi na yung kriminal. Kaya nga yung mga pinagsasalita niya ay mabuti naman makita ng taong bayan na kriminal ang pagkatao nitong si Erich. At dahil siya ay kriminal nga dun sa kanyang falsification at dun sa kanyang pagiging peking Pilipino, di syempre, alam din natin na dahil siya ay naging kalihim ng ACT-CIS, yung party list ng mga tulpo talaga na pinakamalaking nakuha, isa sa pinakamalaking nakuhang pondo sa maanumalyang budget na 2024-2025 ng Kongreso, sigurado po nakinabang din yan sa flood scam. Kaya mainit na mainit siya sa flood control investigation kasi baka merong tumbukin sa kanya. Sigurado po ako na meron kasi napakalaki na nakuha na budgetary allocation ng ACT-CIS. At alam nyo naman yan, kahit sinong santo dyan sa kongreso na yan, basta malaking nakukuhang pondo sa infrastructure, meron po yung kubra. Yan ay tapatin na natin. Kaya nga nagtataka ako kung bakit alam naman natin na baka siya ang tutumbukin, isa sa tutumbukin na merong maleta at sinabi na nga ng mga Marines sa 18 na 2 beses sila nag-deliver sa bahay niya ng sangkatutak na pera, dapat siguro naman, manahimik na lang siya. Hindi ko maintindihan itong si Erich neto. Kung kailan, kung sino pa yung may sala, yung pa yung talaga ang tapang-tapang na kukwelyuhan daw niya. Itong si Alan Peter Cayetano. Ano ba naman niya, no? Siguro dapat kwelyuhin niya yung sarili niya dahil sa dami ng kanyang pagkakasala sa bayan. Nagsinungaling sa kanyang pagiging Amerikano, nagsinungaling sa kung sino siya para maging Amerikano lamang. At ngayon, siyempre, nagsisinungaling pagdating dito sa mga mali-maleta. Galit na galit siya dahil siniwalat at binuking siya ng mga Marines 18. Mga Pilipino, kailan ba kayo matututo? Nako, wala naman kayong tigil na ibotong mga tulpo. Hindi ko kayo maintindihan, no? Ba't kayo nagpapabola dyan sa mga tulpo na yan? Kailan kayo gigising? Ano ba yan? Hay nako, mga Pilipino, kaya tuloy ang ating bayan ganito Dahil kayo hindi kayo na naninindigan na kinakailangan ang mga utak kriminal, walang posisyon dapat sa gobyerno. Hindi dapat sila linuluklok sa mga makapangyarihan mga posisyon dahil sila mga kriminal. Ang mga kriminal dapat nakakulong, hindi dapat nasa Senado. Ano ngayon? Napahiya siya. Akala naman niya, mabubura niya sa pagkaisipan ng taong bayan, yung pagiging kriminal niya na nakukwelyuhan pa niya si Alan Peter Cayetano. Hindi naman pwedeng kalimutan ng taong bayan yun. Dahil alam natin na nasabi na niya yun. At kahit siya'y humingi ng paumanhin, alam natin, ano lang yan? Showbiz. Dahil sa dibdiban niya, sa loobin naman niya, wala naman talaga siyang pakialam. Gusto niya talagang kwelyuhan si Alan Peter Cayetano dahil na-expose ang gusto niyang itago, yung delivery ng maleta sa bahay niya. At ang tanong ko
Saan kinuha ni Erich the Pretender American ang pera para siya magkabahay sa Green Hills? Yan po isa sa pinakamahal na subdivision sa buong Pilipinas. Sa totoo lang po, mukhang mas mahal pa per square meter ang presyo ngayon sa Green Hills kesa sa Forbes Park. Bakit po? Kasi ang Forbes Park, malakihan ng mga lote. So per square meter, mas mababa kesa sa Green Hills. At ang Green Hills kasi, paborito ng mga Filipino-Chinese. Kasi sang-ayon sa kanila, yung buntot ng dragon, which signifies prosperity and wealth, nadyan mismo sa Green Hills. Kaya nag-uunahan ang mga bilyonaryo, mga Filipino-Chinese na bumili ng bahay dyan. Saan mo namang kinuha ang pera para magkabahay dyan sa Green Hills? Bago ka naman pumasok sa larangan ng politika, nung ikaw ay natalagang Secretary of Department of Social Works and Development, ikaw ay isang reporter at isang host lang ng PTV4. Hindi man lang ABC, hindi man lang ABS-CBN, hindi man lang GMA, hindi man lang ABC5. PTV4 na ang sahod ay sakop ng salary standardization. So bakit napakabilis mo naman makapundar ng bahay dyan sa North Green Hills? Hindi ko alam kung North Green Hills siya, but Green Hills, kahit saan sa Green Hills, napakamahal na mga bahay dyan. So pakisagot nga, Erich, the American, the pretender, the law bender, saan mo kinuha ang pera na ikaw ay nagkabahay sa Green Hills kung saan diniliber ng Marines 18 ang sandamukal na salapi? Mga Pilipino ha, kasalanan natin yan eh. Bakit nyo linuklok ang isang Erich, the pretender, the law bender? Alam nyo naman, napakadaming pagkakasala niyan mula sa kanyang pagkatao, sa pagpopulsify ng mga dokumento, at ngayon pagdating sa pagtanggap ng mga maleta. Hanggang kailan ba kayo matututo? Talaga bang gusto nyo pinupukpok ang ulo sa pader? Palibasa, mga sikat, palibasa, may mga programa. Akala ninyo sapat na yan para kayo paglingkuran? Hindi! Ang mga gaya niyan, ang mga utak kriminal na yan, walang gagawin yan kung hindi maging kriminal sa gobyerno. Diba? Tama naman ang sinasabi ko. Pero kayo, walang pagod, walang dala. Halal na mga taong kriminal na hindi naman nakakatulong sa bayan. Kaya ngayon tayo ay nasa putik, nalulubog sa putik, sisihin din natin ang mga sarili natin. Lalo na ngayon na alam naman natin na sa ating bagong saligang batas, nasa kamay natin ang pagbabago dahil tayo ang tunay na soberenya na tao ng Pilipinas. Ang taong bayan, ang tunay na soberenya, yan ang sabi ng ating saligang batas. And yet, pumapayag kayo manatili sa mga posisyon ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga bangag. Tapos magrereklamo tayo, ang hirap-hirap na ng buhay. Mahirap ang buhay dahil sa ating mga ginawa na hinalal natin ang mga walang kwenta mga tao para sa pinakamatataas na posisyon, kasama ng posisyon ng presidente, kasama ng posisyon ng senador. Tama ba ako mali? Ultimately sa demokrasya, mga sarili natin ang sisihin natin. At dahil tayo ngayon nagkamali, tayo'y nabudol para ihalal ang isang bangag, nabudol para ihalal ang isang dayuhan na nagpo-falsify ng dokumento para sa kanyang pagkatao at ngayon sinasabing tumatanggap ng mga maleta, talaga yung paghihirap natin, kasalanan na natin yan. Pero ang solusyon ngayon dyan, matuto sa ating pagkakamali, gawin ng tama, sipain ang lahat ng mga walang kwenta, mga magnanakaw, mga bangag sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Karapatan nyo yan. Yan po ay nakasaad sa salagang batas. At kapag hindi nyo ginamit ang inyong karapatan, talaga naman, sarili nyo na ang dapat ninyong sisihin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Happy Sunday at sana habang tayo ay nagsisimba, nagdadasal sa Panginoon, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal natin, thine will be done, ipagdasal natin na kinakailangan bumalik ang moralidad sa ating gobyerno, ibalik ang mga tunay na may takot sa Panginoon, gaya ni Alan Peter Cayetano sa posisyon at gaya ng mga Duterte sa posisyon. Maraming salamat po at sa muli, ito po inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye.